At pagkatapos, in-examine ka ng doktor. Opo. Nung in-examine ka ng doktor, nandoon pa yung dugo sa ilong mo? Opo. Nakita ng doktor? Oo, siyempre nakita po kasi tinatakpan mo yung kamay ko, yung ilong ko kasi dumudugo eh. Baka po kaya hindi nakita ng doktor dahil tinatakpan nyo ng kamay nyo yung dumudugo. Tumutulat nga siya doon sa bond paper eh. Yung siguro yung medical na yun siguro eh. Ayun. Tumutulat siya Okay, alright. Tapos, lumabas yung medical certificate, wala siyang nakitang sugat sa inyo. Nawawala raw. Ano po Nawawala yun? yung medical eh. Ito, yung ginawa niya, bago na to yung ginawa, October 15 na. Oo nga po. Pero kahit po ginawa niya yan October 15 lang, kung kayo'y na-examine niya ng October 5, pwede po yan na magamit pa rin po ninyo. Now, may katungkulan po ba kayo sa barangay? Oo, pumunta ko sa barangay, kaya yung barangay niyang tumutulong sa akin eh. Hindi po. May posisyon ba kayo sa barangay? Wala. Talagang ordinaryong tao lang po kayo. Ordinaryong tao lang po ako. Ordinaryong tao lang po kayo. Alright. Okay. So, kung ganun po yung kanyang medical finding, ipapayo ko po sa inyo, Danilo, na bumalik po kayo sa doktor at sabihin ninyo, hindi naman po pwede na wala kang nakitang sugat ko kasi dumudugo ang ilong ko nung ako ini-examine mo. Maliban sa pagdugo ng ilong, meron ka pa bang ibang sugat na tinamo diyan? Mayroon po. Ano pa? Basa nga yung damit ko ng dugo eh. Andiyan pa yung damit ko, hindi ko pa linabahan. Saan nanggagaling yung dugo sa damit mo? Oo. Saan nanggaling ang dugo sa damit mo? Sa ilong ko po, sa ilong. Puro sa ilong. Oo. So, ibig sabihin, bakit? Tinamaan ba yung ilong mo sa pambubugbog? Hindi, yung pulis, sinamahan ako doon sa hospital. Hindi po. Nung binubugbog kayo, tinatamaan ba kayo sa ilong? Oo, tinatamaan po. Tinatamaan. Opo. At dahil sa tinatamaan kayo sa ilong, dumugo. Oo. Okay. Ganito po ang ating gagawin. Sabihin po ninyo doon balikan po ninyo yung doktor at sabihin po ninyo na baka naman po pwedeng i-reviewin mo ulit yung iyong isinulat sa akin nung ako in-examine mo kasi kailangan ko yan sa kaso kamo. Para lang sa ganun maging batayan yan doon sa kasong ipa-file mo. Kung sasabihin niyang yan lang talaga ang nakita ko. Wala naman ako nakitang gamot, sakit mo. Wala naman ako nakitang pinsala mo. Ni hindi ko nga nakita yung ilong mo. Pwede nang kasuhan pati ang doktor ng negligence sa kanyang trabaho. Sapagkat kung talagang basang-basa ng dugo yung damit mo, dumudugo ang ilong mo habang ini-examine ka niya, tapos ilalagay niya na wala siyang nakitang injury sa'yo, hindi na makatotohanan ang pagkakalagay niya ng kanyang findings sa medical certificate. Sa kabilang dako, pwede ka nang humingi ng katibayan sa pulis na nung sinamahan ka ng pulis patungo sa doktor, talagang nakita niya na dumudugo yung ilong mo, basang-basa ng dugo yung baro mo, at yan yung katotohanan. Ganon ang gagawin natin. Yung sakit mo o yung pinsala ng katawan mo, bagamat hindi nakalagay sa medical certificate, pwedeng patunayan sa pamamagitan ng sinumpang salaysay ng pulis at ng iyong mga kamag-anak. Okay, Danilo? Opo. So balikan mo yung doktor. At ano man ang mangyayari? Lang po ako tatanong po kayo. Apo. Kasi yung... Lakas po nyo pagsasalita nyo. Lakas po nyo. Yung doktor po na nagdano sa akin, nag-examine, yung tumingin sa akin noon, sinabi ko po sa kanya na, Dok, paano ba to? Wala naman finding kahit man lang ako. Pilas, wala eh. Yung kunti. Sabi niya, hindi na pwede yun kasi kailangan daw, ganun talagang finding kahit dinuguan ka. Hindi na daw pwede niya baguhin pa yun dahil maganda naman yung x-ray mo. Yan ang sabi niya. Kasi kinulit ko talaga siya kasi hindi pwede dahil dinuguan ako, tumulo yung dugo ko kako. Apo. Ayaw niyang baguhin eh. Ganito po ang ating gagawin. Kung ayaw niyang baguhin, humingi ayaw na lang... Ayaw talagang baguhin. Ilang beses ko talaga binalik-balikan siya. Opo. Humingi na lang po kayo ng kopya ng kanyang isinulat habang kayo kanyang interview. Ano po yun, Danilo? Danilo? Attorney. Opo. Sige. So, humingi po kayo ng isinulat niya. Humingi po kayo ng abstract ng record ninyo. Ibig sabihin, kasi pagpasok nyo pa lang po dyan sa ospital na yan o sa clinic na yan,
meron na po kagad record kayo dyan, nire-record ng mga nurse o nire-record ng mga empleyado ng clinic o ng ospital kung ano po itsura ninyo, humingi na po kayo ng record at yun po ang gamitin ninyong batayan sa pagsasampa ng kaso. Ganun po ang gagawin natin. Tapos padalhan nyo ako ng kopya at pagkatapos sumulat po kayo na akin at susulat po ako sa Department of Health para ipatawag yung doktor na yan at ipaliwanag dito po sa Department of Health sa Manila kung bakit gano'n ang finding samantalang kitang-kita naman na nagdudugo ang ilong nyo, punong-puno ng dugo ang baro nyo, at talaga namang kitang-kita yung pinsala sa mukha ninyo nung kayo'y nagpa-examine sa kanya pero ayaw niyang isertipika, okay? Opo. Sige po, so ganun po ang inyong gawin. Pagtuon po kayo sa doktor, hingin po ninyo yung record ninyo kasama yung medical certificate at pagkatapos ipadala niyo po ko ng kopya, okay? Opo. Salamat sa Diyos, sa ngalan ni Jesus. Opo. Okay, salamat din na Kuya Romel Rotor. Yes, sir. Maraming salamat po, sir. Actually, sir, nanggaling na siya sa doktor. Ang sabi yata sa kanya, nawawala daw yung sinulat noong October 5. Naku naman, si doktor naman, oh. Napakahirap naman yata itong ginagawa ni doktor. Kaya hindi ko alam kung makakakuha sila ng abstract. Kailangan yan. Tsaka yung record ng admission. Record of admission. I'm sure pero, yung mga nag-interview dyan sa pasyente kay Kadanilo bago nakarating kay doktor, meron silang record. Kung pati yun nawawala, kakasuhan na natin ang buong ospital, Action Romel. Okay. Kasi nga, public record yan, official record yan. Pag pati yung mga yun nawala, ibig sabihin merong masamang layunin yung ospital na yan o yung clinic na yan. Kaya nila winala yung mga dokumento. Pero bago natin sabihin nawala o winala o kung ano man, humingi muna tayo ng kopya at kung walang maibibigay, tsaka tayo kikilos. Okay. Right? Okay, sir. Saka pakukunin din natin sila, sir, ng salaysay mula doon sa mga taong nakakita kung ano yung itsura niya at that time na nabugbog siya. Pati doon sa police blotter, I am sure. Pati sa police blotter, opo. Yes, sa police blotter may record na yan. Nakalagay yan kung ano yung itsura ng nagre-report ng krimen. Kung yan ay may dumudugo ang ilong, na ang baro ay ganito, ang baro ay ganon. Pagkatapos palitratuhan na rin yung baro na punong-puno ng dugo. Action Romel. Okay, nandito na po yung certification ng police. In fact, yung certification ng police nagpapatunay na meron siyang injury based na doon sa dugo na lumabas sa kanya. Kita mo na. Kailangan nating malaman kung bakit yung doktor iba ang sinasabi kesa sa nakarecord sa police at pagkatapos winala pa yung record ng pasyente. Ngayon, kung winala niya yung record ng pasyente, yung record of admission, siguradong meron. Pag pati yun nawala, Merry Christmas to you. Darating kaso nyo, gano'n na mangyayari. Maligayang Pasko. Maligayang Pasko. Siguradong kaso. Gano'n na mangyayari. Action, Romel. Okay? Okay. Maraming salamat po, attorney. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ni Jesus, yan muna ang kabuuan ng ating paglilingkod. At bago po tayo maghiwa-hiwalay ngayong araw na ito, araw na ginawa ng Diyos, kaya tayo magalang magdiwang, magbigay papuri sa dakilang lumikha sa lahat ng ating iniisip, sinasalta at ginagawa. Narito po ang batas ng Diyos. Juan 3:16 ng Biblia nagsasabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man ang sumampalataya sa kanya'y hindi mapapahak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Manampalataya sa Diyos, tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas sa lahat ng sandali ng ating buhay. At sigurado po, hindi tayo pababayaan ng Diyos na may lala ng langit at lupa. Salamat, Action Romel Rodor. At salamat din kay Station Manager Johnny Villamor sa kanyang patuloy na pagbibigay daan sa kakampi mong batas ng DYMS Action Radio Balogan. Kuya Bob de la Cruz, salamat. At salamat po kay Father John Febrero ng DYKA sa San Jose Antique, kay Pastor Emma Aquino sa DXAS sa Zamboanga City. Muli ako po si Batas, Attorney Batas Mauricio. Sa kalan po ng aking partner, tumatakbong konsehal ng barangay sa Barangay Gindaponan, Catalogan, Samar, si Kagawad Elmer Tapalya. At syempre sa kalan ni Ginoong June Granados, tumatakbong Barangay Kagawad, Barangay San Andres, Catalogan sa Samar. Ako po si Batas, Attorney Batas Mauricio. Kami po minsan pananalangin na sumahati ng pagpapala, pagkalingat, pagmamahal, kapayapaan at proteksyon ng dakilang Diyos ngayon at magpakailanman. At ako pa rin po si Batas, Attorney Batas Mauricio. Minsan pa nagpapaalala, dito lamang sa DYMS Action Radio Balogan, kakampi mo ang batas. Maupahingod po, damang salamat, maibutag ka ninyong tanan. Maraming salamat po, magandang araw sa ating lahat.
ba?